Kinwestiyon ni Senadora Amy Marcos ang Budget Department kaugnay sa mga foreign-assisted flood control projects sa bansa. Bilyon-bilyong piso daw kasi ang inilaan dito bukod pa sa mga proyekto mula sa unprogrammed funds sa GAA. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. It's been raining in Manila, lubog agad sa baha. Maging ang Commonwealth Avenue sa QC, hindi ligtas kapag ang ulan ay super lakas. Kaya sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, inungkat ni Senador Amy Marcos ang mga foreign-assisted flood control project. In the past year sa niya, halos 1 trillion pesos ang nalaan base sa inisyal niyang impormasyon mula sa Unified Project Management Office ng DPWH. Sabi ni Sen. Amy, merong mga foreign-assisted flood control projects sa Metro Manila. At batay sa impormasyon ng Senadora, higit na sa 80 billion pesos ang inilaan para rito. Bakit sa kabila ng bilyon-bilyon na ginastos natin dito sa 80.45 billion, bakit bahang-baha pa rin ang Metro Manila? Yun ang tinatanong natin. Di ba may pumping station na? Nababara ba to ng drainage? May issue ba sa interconnection ng mga drainage na to? At alin yung anim? May anim na sinasabing Metro Manila LGUs na meron ng meron na silang plano. Pangalan niya ng Pilipinas ang nakaraya dahil hanggang ngayon wala siyang nakikitang accomplishment report. Una nang sinabi ng DBM na isa sila sa nagmo-monitor sa foreign-assisted projects. Ang meron lang po kaming talagang say or nakikita kung nasusunod are foreign assisted projects because we are part of the ICC board and the approval of these projects, of foreign assisted projects, goes through a very long process from the NEDA to DOF to a technical working group and up to the approval of the President po, Office of the President po. Sabi ni Senator Amy, sa kabila ng kawalan ng accomplishment report, may gaan na pang itaas ang hinihingi para sa foreign-assisted flood control projects. This year alone, 16 billion bigla ang hinihingi sa GAA. 9 billion every year before that, 16 billion bigla. Bakit ba bigla ang lumaki itong flood control na foreign-assisted portion? Madam Chair, to be quite frank, hindi pa ho namin nasisilip itong UPMO projects on flood control nitong nakaraang 2 linggo. Kami po ay nag-focus po talaga sa locally funded projects pero maaasahan po ng komite na titignan na rin po namin ito. Pero bukod sa pagtaas ng budget para sa foreign-assisted projects, napuna rin ng Senadora ang anyay kaduda-dudang pagtaas ng budget para sa unprogrammed funds. Nakakatakot daw ang pagtaas nito mula sa 251 billion noong 2022 tumalon sa 807 billion pesos ng 2023 at 731.4 billion naman noong nakaraang taon. Baka yung ating mga hinahanap na mga ghost project, ghost ab initio. Sa umpisa pa lamang, ghost na sila kasi nasa listahan ng unprogrammed na ang tanging nakasabi lamang, government infrastructure projects. Walang listahan, walang nakakaalam. Ang magic nasa DBM po. Pinaliwanag naman ni DBM Undersecretary Rolando Toledo kung paano napopondohan ang mga flood control project mula sa unprogrammed funds. Magsisimulaan niya ito sa special budget request mula sa DPWH na may kalakip na mga dokumento na ang nasabing proyekto o mga proyekto ay na-evaluate na ng DPWH at handa ng ipatupad. Basically, this is being approved by the Department of Budget and Management, the Secretary, who will be the one to sign, of course, the release documents for those requests for flood control or under the unprogrammed appropriations. Nasa DBM na rin niya ang desisyon kung alin ang ipaprioridad ng mga proyekto na poponduhan mula sa unprogrammed funds. Pero ayon kay Senador Rodante Marcoleta, ang pag-aproba ay batay kung sinong politiko ang paborito ng administrasyon at sila ang unang naaprobahan. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.